pagbubukas ng klase ngayong araw naging maayos sa kabuuan ayon sa Department of Education. Ngunit ilang paaralan na pilitang magsuspindi ng klase dahil sa bagyong Goring. As police officers, whenever a crime is committed, we are bound, duty-bound to really do the investigation, do the case build-up, and file the appropriate charges. Dating pulis na naglabas at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City, sinampahan na ng reklamong alarmant skandal. Wilfredo Gonzales nanutok ng baril, kaya natanggal sa serbisyo noong 2018. Kada isang buhay po na kada isang incident, alarming na po ito para sa COMELEC dahil ang habol nga po natin matahimik na halalan. Commission on Elections nababahala sa magkakasunod na election-related violence. Well, if we find people to be involved in the release of illegally or smuggled rice, then we will file cases against them. Pagpapalakas ng mga hakbang laban sa rice hoarders at illegal importation, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Customs. Paglilitis sa kaso ni dating US President Donald Trump kaugnay sa umunoy tangkang pagmanipula sa 2020 elections, sisimulang dinggin sa March 2024. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Maayos sa kabuuan ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan ngayong araw. Ayon sa Department of Education o DepEd, nasa 22.9 million na ang kabuuang enrollees sa buong bansa. Nagigot naman ang ilang opisyal ng DepEd sa 14 na EMBO schools sa Taguig City na inilipat mula sa dating jurisdiksyon ng Makati City. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy, live. Bernadette, kumusta ba ang naging transition ng mga EMBO schools ayon sa Department of Education? June, nandito tayo ngayon sa East Rembo Elementary School at kanina nga ay dumating ang ilang opisyal ng Department of Education sa DepEd upang tingnan ang lagay ng mga EMBO schools ngayong pagbabalik-eskwela ng mga estudyante. Sa pag-iikot-ikot ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, sa 14 na EMBO schools ay sinabi nitong natutupad ng mga paaralan ang 1:43 class ratio. Sapat din ang mga ibinigay na learning materials para sa mga estudyante na ang ilan ay nagmula sa lungsod ng Taguig at Makati. Nagsagawa rin ng inventory ang DepEd upang masigurong sapat ang mga gagamitin sa 14 na eskwelahan. Sa bagong datos ng DepEd, nasa 22,917,725 na ang kabuwang enrollees sa buong bansa at nanguna ang Region 4A sa may pinakamataas na enrollment na may 3,488,180 students at sinundan ng Region 3 na may 2,626,684. Habang ang National Capital Region o NCR ay may 2,497,178 enrollees sa pampubliko at pribadong paaralan. Inanunsyo ng DepEd noong mga nakaraang linggo na nasa 28 million ang projected nilang bilang ng mga enrollees, pero itong 22.9 million na datos ay hindi pa naman anya kasama dito ang mga late enrollees, transferees at ilang mga paaralan na hindi pa nakakapagsumite ng updated na enrollment count, kaya inaasahan ang pagtaas ng enrollees ngayong linggo. Sinabi din ni Assistant Secretary Bringas na hindi nagkaroon ng face-to-face na pagbabalik-eskwela ang ilang rehiyon dahil sa epekto ng bagyo. Ito ay ilang eskwelahan sa Region 1, 2, 3, 4A, 4B, Region 6 at 4. Pampanga and Bulacan heavily flooded by Typhoon Egay.
As per report of the regional director, pumupa na yung baha in these schools that were affected at nakapag-open na sila ng face-to-face. However, there is a report of 1 or 2 schools in Ilocos Norte or in Region 1 na tinamaan ng baha ni Egay. Tapos nung nagkaroon ng rains ni Goring, parang nabaha na naman siya ulit. Dagdag pa ni Bringas, ang eskwelahan na apektado ng bagyo ay maaaring i-adapt ang shifting of classes at pagpapatupad ng alternative delivery modes, ngunit mas importante pa rin anya ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Maaari namang gamitin ang strict response funds ng ahensya upang isailalim sa repairs ang mga nasirang kagamitan sa eskwelahan. Samantala, sinabi rin ng DepEd na ang pagtatanggal naman ng decoration sa loob ng silid-aralan ay walang exceptions mula kindergarten hanggang grade 12. Magkakaroon din ng pilot implementation ang kagawaran para sa recalibration ng K-12 curriculum sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. At yan muna ang latest mula dito sa Taguig. Balik sa iyo. Sinabi mo nga sa report mo, Bernadette, na walang exemption doon sa na walang decor dapat doon sa mga wall ng mga classroom. Ano? Sa observation mo ba, Bernadette, nasusunod ito doon sa mga pinuntahan mong eskwelahan? Oo, June, patungkol sa decorations, no? Kanina, nagpunta tayo sa Quezon City High School kaninang umaga para makover nga ang kanilang flag ceremony at pagbubukas ng klase. At kanina din ay nag-ikot-ikot tayo sa mga classroom at wala na tayong nakitang mga decorations o unnecessary artwork bukod sa mga blackboards o orasan. At inilabas nga din ni Secretary Sara Duterte, no, ang itong DepEd Order number 21 na kung saan nga ay ipinagbabawal itong mga paglalagay ng posters, tarpaulin o mga artwork sa loob ng silid-aralan para makapag-focus sa mga mag-aaral at makapag-focus sila sa mga lectures and discussions. Yun. Isa pang tanong, Bernadette, may mga lugar ngayon sa bansa na apektado ng bagyong Goring. Ano? Hindi lang sa Cagayan at Northern Luzon, kundi maging sa dako ng Western Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon. Natuloy ba ang face-to-face classes sa mga lugar na yan ngayong araw o nagsuspindi ba ng klase at nag-blended learning lang muna yung mga eskwelahan doon? June, apektado nga itong Western Visayas at ilang rehiyon dahil sa bagyo. At sinabi ni Assistant Secretary Bringas na hindi nag-open ng klase o on-site itong mga ilang paaralan sa rehiyon. Kabilang nga itong Region 6 o itong ang Western Visayas, maging itong Region 4A at 4B. Pero sa ngayon, June, ay hindi idinitalya ng DepEd kung ano-ano ba itong mga paaralan na to at saan, ano ba nagsuspindi ba sila at ilan itong mga paaralan na to. Pero sa ngayon ay nakaantabay tayo sa kung ano man yung ibibigay na update mula sa DepEd. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Nasira ang ilang mga paaralan sa lalawigan ng Cagayan bunsod ng malalakas na pag-ulan at hangin na dala ng bagyong Goring. Sa mga larawang ibinahagi ng Cagayan Public Information Office, makikita na nagkakatuklap-tuklap ang bubungan ng ilang gusali sa Licerio Antiporda Senior National High School sa Bugay North District, habang nilipad din ang ilang yero at nasira ang mga pintuan ng mga classroom. Halos ganito rin ang sitwasyon sa Santa Teresita National High School kung saan nagkasira-sira ang kisame ng paaralan. Samantala, binahari ng ilang mga eskwelahan sa bayan ng Santa Rita, Cagayan dahil sa patuloy na mga pag-ulan. Pinasok na rin ng tubig baha ang Villa Gracia Elementary School sa bayan ng Bugay bunsod ng walang patid na buhos ng ulan. Kaugnay nito, muling nagdeklara si Cagayan Governor Manuel Mamba ng class suspension sa buong lalawigan dahil sa epekto ng bagyong Goring. Walang naitalang anumang untoward incident ang Philippine National Police sa pagbubukas ng klase sa mga public school ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., payapa ang unang araw ng school opening. Gayunman, patuloy anya nilang babantayan ang bisinidad ng mga eskwelahan at ang mga crime-prone area. Nasa 45,000 pulis ang idineploy ng PNP sa buong bansa sa pagsisimula ng klase kanina.
Wala naman tayong mga major concerns na natatanggap, especially pero yun ang mga madalas na binabantayan natin. Ang normally ang mga namomonitor natin ng mga problema. Sa ibang balita, sinampahan na ng reklamo ng Philippine National Police ang motoristang naglabas at nagkasa ng baril sa siklista na si Wilfredo Gonzales noong August 8 sa Welcome Rotunda sa Quezon City. Kinumpirma din ni PNP Chief Police General Benjamin Acosta Jr. na panulutok ng baril ang kaso ni Gonzales kaya natanggal ito sa serbisyo noong 2018. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As police officers, whenever a crime is committed, we are bound, duty-bound to really do the investigation, do the case build-up, and file the appropriate charges. Hindi nakaligtas sa reklamo si Wilfredo Gonzales, ang motoristang naglabas at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Welcome Rotonda sa Quezon City noong August 8. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Nicolas Torre, bagamat ayaw magsampa ng reklamo ng siklista, ang mga pulis na mula sa Galas Station ang nag-file ng complaint laban dito. Ang pagbunot sa publiko ng baril na yon, pagkasa sa harap ng isang tao na nakikita ng maraming tao na nasa Quezon Avenue ay alarming skandal. Sinabi din ni General Acosta na June 2018 nang madismiss si Gonzales sa serbisyo dahil sa pagiging abusado. Based on record, siya ay dismissed police officer. May pilang kaso kanya. I think grave threat yung as basis for his dismissal. Grave misconduct for gun toting and oral defamation. Kinumpirma naman ni dating Philippine National Police Chief, Police General Oscar Albayalde na siyang pumirma ng dismissal ni Gonzales. Nakita ko nga doon sa cellphone ko, mga mahigit 2,000 pala yung na-dismiss ko noon. So probably isa siya doon sa mga na-dismiss nung panahon ko, no? Dahil nung panahon ko minadali namin lahat yung mga may kaso. Parang this is part of the cleansing program ng Philippine National Police noon. Samantala, itinanggi din ng Quezon City Police District na binigyan nila ng special treatment si Gonzales matapos na isama ito sa isang press conference. Paliwanag ni QCPD Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na under custody noon si Gonzales. Very instance, that person is under our custody. Pwede ko siyang pasamahan sa mga sarento ko, I deem it proper, which I believe in hindsight, yun ang nagbigay ng maling impression. Which I truly, 2020 ang hindsight eh. So, naisip ko, if I can do it again, I'll do it in another way. Si Chief PNP, sinabing paiimbestigahan sa Directorate for Investigation and Detective Management ang insidente. I for one, I don't encourage to give protection or to give or to condone or tolerate yung mga ganung actions. That's why I encourage yung ating DIDM to look into matters if there are things that were violated. Kasi talagang kung ang kapulisan ay mismong makikita na sila ang nagbibigay ng insinuations that we are protecting this kind of actions, medyo hindi maganda. And we will not tolerate it. Kahapon, kinumpiska ng PNP FEO ang 345 pistol ni Gonzales matapos na i-revoke ang license to own and possess firearms at firearm registration nito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Desidido na ang siklista at pamilya nito na wag na maghain ng kaso laban sa dating pulis na nagkasa ng baril. Ayon sa cycling advocate na si Attorney Raymond Fortun, kinausap niya ito upang alukin ng tulong at proteksyon na naisibigay ng Quezon City Government. Gayunman, nag-reply umano ang siklista na hindi na siya maghahain ng kaso para sa proteksyon ng kanyang pamilya. Sinabi niya sa akin na buo pa din yung loob ng pamilya nila na hindi ituloy yung pagsampa ng kaso. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang driver's license ng motoristang naglabas at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza,
70 araw na preventive suspension ang ipinataw kay Wilfredo Gonzales. Epektibo ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa posibilidad na permanenteng pagbawi sa lisensya nito. Ipinatawag na rin umano ng ahensya si Gonzales upang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat bawian ng lisensya. Posible umanong private armed group ang nasa likod ng pagpatay sa tumatakbong barangay captain at kagawad sa munisipalidad ng Libon sa Albay. Batay ito sa ulat na natanggap ng Commission on Elections o COMELEC mula sa mga otoridad. Magpupulong naman ang poll body kasama ang Armed Forces of the Philippines at mga law enforcement agencies hinggil dito. Ito ang balita ni Dante Amento. Kada isang buhay po na kada isang incident, alarming na po ito para sa COMELEC dahil ang habol nga po natin matahimik na halalan. Nakakaalarma para sa Commission on Elections o COMELEC ang mga insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan sa unang araw pa lamang ng election period at paghahain ng Certificates of Candidacy sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon sa tagapagsalita ng COMELEC na si Director John Rex Laudianco, isa rito ay sa Maguindanao at isa rin sa Rizal. Samantala, dalawa sa bayan ng Libon Albay kung saan ang pinakahuli ay ang pagpatay sa barangay chairman ng San Jose na si Alex Ripato matapos itong maghain ng kanyang kandidatura kahapon. Sa initial report din po kasama na binalita sa amin na ito po ay suspetsya ng PNP na private armed group na nag-ooperate dyan sa Libon Albay. Meron din po initial report na unverified pa po na sinabi daw po sa pamilya na hindi na pinapatakbo, winarningan daw po ito ng private armed group. Ngunit tumuloy pa rin, kaya po nangyari na ito. Nagdagdag na ng tropa ng pamahalaan sa Libon Albay at pinaigting ang COMELEC checkpoint sa lugar. Magpupulong din ang Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns o CBFSC na binubuo ng COMELEC, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard dahil sa insidente. Pag-aaralan ng mga otoridad ang sitwasyon sa Libon kung anong level ng area of concern ang lugar. Posibleng sa linggo ring ito ay magsusumite na ng rekomendasyon ang PNP sa mga lugar na maaring isailalim sa COMELEC control. Batay sa kategorya na inilabas ng PNP, kapag Category Red, ito ay mga lugar na may seryosong banta mula sa mga armadong grupo o communist terrorist group gaya ng Abu Sayyaf at Maute. Isa sa ilalim ito sa mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na karaniwang madugo ang halalang pambarangay kaysa national elections. Kaya naman umaasa sila sa puwersa ng mga otoridad para masawata ang mga nagnanais maghasik ng kaguluhan sa halalan. Meron talaga na maghahasik ng lagim, meron talaga na mamimili ng boto, meron talaga na hindi susunod sa mga patakaran. Kung kaya kailangan talaga namin ng PNP, ang AFP, ang Philippine Coast Guard, ang pinagsama-samang lakas ng lahat ng law enforcement authorities. Noong 2022 national and local elections, nasa 23 lang ang naitala na election-related violence na pinakamababa sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagmistulang blockbuster ang unang araw na paghahain ng Certificates of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE kahapon. Sa ulat ng Commission on Elections o COMELEC, umabot sa 273,454 ang nag-file ng COC. Hindi pa kasama rito ang South Cotabato dahil wala pa silang report. 165,295 dito ay para sa mga posisyon ng punong barangay at miyembro ng sangguniang barangay. Samantala, 108,159 naman ay para sa SK positions. Ngunit sa kabila nito, nanawagan pa rin ang COMELEC sa mga nagnanais na tumakbo na wag nang hintayin ang huling araw ng COC filing sa Sabado, September 2. Inaasahan ng komisyon na aabot sa 2 milyon ang maghahain ng kanilang kandidatura para sa BSKE. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Department of Trade and Industry, Agriculture Department at Bureau of Customs ukol sa mga inisyatibo ng pamahalaan upang matiyak na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Ayon sa BOC, inatasan sila na gumawa ng mas matinding hakbang laban sa mga hoarder ng bigas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. As per the directive po ng ating Pangulo, we will be conducting more inspection of these warehouses, and the inspection and visitation will be
coordinated with other agencies like the DA and DTI po. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ng Bureau of Customs ang kanilang operasyon laban sa mga hoarder at smuggler ng bigas. Nag-ugat ito sa natuklasang mga nakaimbak na bigas sa 3 warehouse sa Bulacan noong nakaraang linggo. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, dadalasan na nila ang pag-iinspeksyon sa mga imbakan ng bigas, katulong ang Department of Trade and Industry at Agri-Department. Kukumpiskahin ng ahensya mga imported na bigas sakaling walang maipakitang kaukulan dokumento ang may-ari at operators ng warehouse. Pag hindi po sila nakapagbigay ng proof of payment of duties, proof of payment of correct duties and taxes, then doon po magkakaroon po ng issuance of yung tinatawag natin warrant of seizure and detention. Yun na po yung magbibigay authority sa amin para i-confisca yung mga imported articles that are stored inside those warehouses. Sa pulong kanina sa Malacanang, nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Marcos sa presyo ngayon ng bigas. Kaya pinagagamit niya ang lahat ng legal na paraan upang makontrol ang galaw ng presyo nito. Nais ni Pangulong Marcos na maging abot kamay ang presyo ng bigas sa mga mahihirap na pamilya. Ang mga kaso ng hoarding ang isa sa tinitignan ng Pangulo na dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Commissioner Rubio, maging ang personnel ng BOC ay hindi nila kukonsintihin sakaling sangkot sa illegal na gawain. Well, if we find people to be involved in the release of illegally or smuggled rice, then we will file cases against them. Inatasan rin ni PBBM ang BOC at DA na pag-aralan ang posibilidad na i-donate ang mga nakumpiskang bigas sa Department of Social Welfare and Development. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagturuan ng ilang pulis na vota sa pagdinig sa Senado kaugnay ng investigasyon sa pagpatay sa 17 taong gulang na si Jemboy Baltazar. Dahil dito, isa pang pulis ang ipinakulong ng mga senador. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Naungkat sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa kaso ng pagpatay kay Jemboy Baltazar kung bakit isinailalim sa paraffin test o pagsuri sa gunpowder residue ang 17 anyos na binata pero hindi ang 6 na pulis ng Navotas City Police Station na sangkot sa pamamaril. Ayon sa Forensic Unit ng Northern Police District, bahagi umano ng protocol ang pagsasailalim sa naturang test sa biktima. Pero wala umanong request na i-paraffin test pa ang mga suspect na pulis na wala rin sa kanilang kustodiya. Dito na nagturuan ang dating hepe ng Navotas City Police Station na si Police Colonel Alan Umipig at Chief Investigator na si Police Captain Juanito Arabejo. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. There was no order to conduct paraffin tests on the suspects, 6 suspects. That was based on our sound judgment and in good faith, considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects. Very unsound yung judgment mo. Gusto niya gawin tayong mga ito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat. Sinight in contempt si Arabejo matapos patotohanan ng 2 pang pulis ang utos ni Umipig. Nanindigan ang mga mambabatas na dapat dumaan din sa paraffin test ang mga pulis para mapatibay pa ang kaso. 3 pulis na botas na ang nakadetine sa Senado. Samantala, itinanggi ng ina ni Jemboy Baltazar na si Roda Baltazar na tumanggi siya sa alok ng PNP na i-autopsy ang bangkay ng kanyang anak. Wala pong katotohanan yan. Ang ano nga po niya, ng totoo po niya na iniingil po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Sagot naman ng PNP, may waiver na pinirmahan ng kapatid ni Jemboy na si Geraldine noong hindi pa umano dumarating ang nanay ni Jemboy sa Pilipinas. Para po sa kinungkulan, ako po si Geraldine Tolentino, kapatid po ni Gerald Jemboy Baltazar. Napagdesisyonan na hindi na po namin ipapa-autopsy ang aking kapatid dahil sa
kagustuhan po ng aming pamilya. Maraming salamat po sa pangunawa. Pero giit ng ina ni Jemboy, kinonsulta muna dapat ang kanyang asawa at hindi ang kanyang 21 anyos na anak. Itinanggi naman ng forensic unit ang naging pahayag ni Roda na hiningian umano sila ng 15,000 piso para sa pagpapa-autopsy ng katawan ni Jemboy. Pinapahanap naman ni Senator Ronald De La Rosa sa PNP ang police asset na umano'y sumipa sa bangkay ni Jemboy at gusto umanong taniman ng droga ang minor de edad. Tingin pa ng mambabatas may intensyong pagtakpa ng katotohanan dahil walang nakitang basyo ng bala o anumang ebidensya ang soko sa crime scene. Nilinis ang crime scene, pinulot. I don't know kung sino nagpulot, ha? Hindi ko sinasabi na yung pulis ang namulot. Baka may ibang tao doon na namulot, yung mga bystanders. Ipagpapatuloy bukas ang pagdinig kung saan iimbitahan si Sonny Boy na siyang testigo na kasama ni Jemboy sa bangka, pati na ang pulis na may hawak ng body camera. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Jane Robles mula sa Vietnam. Jane, sa Vietnam, kumusta ang air traffic control o traffic control system at nagkakaroon din ba ng mga technical issues sa airport at mga eroplano dyan? Magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Dito sa Vietnam, nagkakaroon din minsan ng minor technical issues, kaya nagkakaroon ng delays at cancellation ng ibang flights. Pero bihira namang mangyari ito sa mga paliparan dito, Monica. Kagaya ng nangyari last July of 2023, muntik nang magkaroon ng collision ang dalawang eroplano sa runway ng Noi Bai International Airport. Wala namang nasirang eroplano o nasaktang pasahero, subalit dahil sa failure ng mga crew sa pagsunod sa instruction ay nasuspinde ang air traffic control team. Monica? Sige Jane, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakatakda na sa March 4, 2024 ang trial date ni former US President Donald Trump sa kaso kaugnay ng umano'y pagtatangkang baliktarin ang resulta ng 2020 presidential election. Sa April 2026 pa, sana hinihiling ng mga abogado ni Trump ang pagdinig, samantalang ang federal prosecutors naman iminumungkahi ng umpisahan ito sa January 2, 2024. Gayunman, ayon kay US District Judge Tanya Chutkan, parehong hindi katanggap-tanggap ang dalawang petsa. Matataon naman ang March 2024 date ng blockbuster trial sa Kapitolyo sa kasagsagan ng Republican presidential nominating calendar. Isang matinding lindol na sinundan ng dalawang malalakas na aftershocks ang tumama sa Indonesia. Bagaman malakas, hindi naman nagkaroon ng tsunami warning sa bansa. Ito ang balita ni Riomer Bugas. Iba't ibang bahagi ng Indonesia, gaya na lang ng isla ng Bali, ang tinamaan ng 7.1 magnitude earthquake na sinundan ng dalawang aftershocks na may 5.6 at 5.4 magnitude Martes ng umaga, August 29. Naging sanhi ito ng panic, subalit sa ngayon, wala namang naiulat na nasawi o pinsala sa lugar. Nakasentro ang lindol, 181 kilometers northeast ng Gilier, isang maliit na isla malapit sa Lombok Island, katabi ng Bali, na 513 kilometers ang lalim. Ayon naman sa Meteorology, Climatology and Geophysical Agency ng Indonesia, walang panganib ng tsunami ngunit nagbabala sa maaari pang maging aftershocks nito. Maraming mga residente ang nagmamadaling umuwi sa kanilang tahanan at sa kanilang mga accommodation ang mga turista. Ngunit ayon naman sa Disaster Agency ng Indonesia na BNPB, hindi magiging destructive ang lindol dahil sa lalim nito. Madalas tamaan ng lindol, volcanic eruptions at tsunami ang Indonesia dahil ito ay nasa location ng Ring of Fire. Gaya na lamang ng magnitude 5.6 earthquake noong 2022 na ikinisawi ng mahigit 300 tao. Riomer Bugas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Libo-libong air passengers sa United Kingdom ang naapektuhan ng technical issue na naranasan sa air traffic control systems. Na-stop ang mga tao sa UK at abroad matapos na limitahan ng National Air Traffic Services ang bilang ng mga lumalapag na eroplano. Nagbabala naman ang mga airline at airport na mayroon pa ring significant delays pagkatapos tugunan ang issue sa loob ng ilang oras. Apektado ng delays at cancellations ang ilang UK airports at airlines gaya ng British Airways, Virgin Atlantic at TUI. Our teams worked hard to resolve the problem, and I'm pleased to say it was fixed earlier on this afternoon. However, it will take some time for flights to return to normal, and we will continue to work with the airlines and the airports to recover the situation. Nanawagan sina President Joe Biden at Vice President Kamala Harris na labanan ang white supremacy sa Estados Unidos. Ginawa ng mga ito ang apila kasunod ng nangyaring Florida shooting kung saan 3 black ang biktima ng hate crime. Ito ang balita ni Jeffrey Cos. And as I've said to the country, we can't let hate prevail, and it's on the rise. It's not diminishing. Pagkakaisa laban sa hatred o pagkapuot, ito ang panawagan ni US President Joe Biden at mga top White House officials kasunod ng pagkasawi ng 3 tao sa isang racist shooting sa Florida, USA. 2 beses na binanggit ng American Chief Executive ang mensahe sa 2 bukod na pagpupulong sa White House. Kasabay nito, binigyang diin ni President Biden ang mga hakbang ng kanyang administrasyon upang labanan ang hate crimes, voter suppression at tiyakin ang pantay na karapatan para sa lahat. Nilalarawan ng mga otoridad na racially motivated ang pagpatay sa 3 black residents sa Florida noong nakaraang linggo. Dagdag pa ni Biden, ang white supremacy sa panahon ngayon ang pinamalaking banta ng terorismo na kinakaharap ng Estados Unidos. Silence, I believe, we've all said many times, silence is complicity. We're not going to remain silent. And so we have to act against this hate-fueled violence, and this is all that's happening. Nagpahayag rin si US Vice President Kamala Harris ng kanyang pagkabahala at sinabing tungkulin ng mga Amerikano na huwag hayaan ang mga paksyon na sirain ang pagkakaisa. Binaril at napatay ng 21 anyos na white gunman ang 3 black residents sa isang Dollar General store sa Jacksonville, Florida. Kinilala ang gunman na si Ryan Christopher Palmiter na kinalaunan ay namatay sa self-inflicted gunshot wound. Ayon kay President Biden, iniimbestigahan bilang isang hate crime ang pagpatay. Tumaas ng halos 12% noong taong 2021 ang hate crime sa Estados Unidos, batay sa pinakabagong datos ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Sinabi rin ng ahensya na karamihan sa mga ito ay dulot ng racial o ethnic bias. Jeffrey Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Vietnam, ako si Jane Robles. Magandang gabi. Balita muli sa loob ng bansa, walang malaking banta sa kalikasan ang tumagas na krudo mula sa barkong pangisda na lumubog sa karagatang malapit sa Calatagan, Batangas noong linggo. Gayunman, inalerto pa rin ng Philippine Coast Guard ang mga resort owner at nasa komunidad dahil maaaring mapadpad sa dalampasigan ang tumagas na langis. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So yung tumagas na oil is yung marine diesel oil niya, which is yung ginagamit ng barko para siya maglayag. Hindi yan tanker, hindi yan cargo vessel, siya isang fishing vessel. Walang dapat ipangamba sa lumubog na fishing vessel sa Calatagan, Batangas noong linggo. Ito ang pahayag ni Coast Guard Commodore Jeronimo Tobilla, District Commander ng Philippine Coast Guard Station, Southern Luzon, matapos makitaan ng oil scene ang lugar kung saan lumubog ang barko. Diesel fuel lamang aniya ang karga ng barko na ginagamit nito sa pangingisda. Ito, tandaan natin, isa lang siyang fishing boat, no?
Then ang kaganya ay marine diesel oil naman, which is ang advantage diyan yung natural weathering effect, no? Pag naalunan siya, naarawan, mas mabilis siya, hindi katulad yung thick oil na tinatawag, mahirap yan. Ito, hinanda lang natin, no? Para magkaroon lang tayo ng conduct ng social engineering sa komunidad, sa stakeholders na pinagbibigay alam natin na may nangyaring ganyan. Hindi rin anya malaking banta sa kalikasan ang ganitong uri ng langis dahil madali itong mag-evaporate kapag nasisikatan ng araw. Binugahan na din umano nila ng tubig ang mga nakitang oil sheen para ma-disperse ito. Inabisuhan na rin ang mga resort owner at stakeholder sa lugar. Once na ang isang barko ay involved sa isang insidente, kahit ano pang type yan, no? Pag once na lumubog na yan, ang una natin iniisip yung possibility ng pumunta sa dalampasigan o yung tinatawag na oil stranding, no? So just to prepare them, no, ano yan, proactive response ang tinatawag natin diyan. Yung ina-anticipate natin yung maaaring mangyari, no, yung mga unforeseen circumstances, ina-anticipate lang natin. Ayon sa mga crew ng Anita DJ2, sa cargo hold ng barko nagsimulang pumasok ang tubig. Patuloy pang iniimbestigahan ang dahilan ng paglubog nito sa kasagsagan ng sama ng panahon noong linggo. Matagumpay namang nailigtas ang 13 crew nito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 6 na truck at 5 SUV ang nagkarambola sa Maa Diversion Road sa Davao City. Sa video nakuha ni Josen Damaso, makikita ang nagbungguang wing van at trailer trucks. Gayun din ang mga private vehicle na nagkayupi-yupi matapos maipit. Ang isang itim na SUV, napagitnaan pa ng 2 dambuhalang trucks. Sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng preno ang isang truck habang binabaybay ang kalsada na nagresulta sa multiple vehicular collision. Sa ngayon, inaalam pa kung ilan ang kumpirmadong bilang ng mga nasaktan at kung may nasawi sa insidente. Inabisuhan naman ang mga motorista na iwasan munang dumaan sa nasabing diversion road upang makaiwas sa matinding traffic. Posibleng makaranas ng tagtuyot ang nasa 40 lalawigan sa bansa pagsapit ng Pebrero sa susunod na taon dahil sa epekto ng El Nino. Patuloy naman ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo, live. Ray, anong mga sektor ba ang nakikita ng pamahalaan na pinaka-maapektuhan itong El Nino? Ito ang sinasabi dito kanina ng mga opisyal ng gobyerno na nakatutok dito sa pagtugon sa posibleng maging epekto ng El Nino sa bansa ay itong agrikultura, yung ating food supply. Ayon sa Department of Agriculture sa ngayon ay tinutukoy nila yung 40 lugar na ito kung ano yung mga talagang pananim na maapektuhan at ano pa yung mga pwede nilang magawa. Kung meron bang ibang pananim na pwedeng itanim doon kung sakali na magkakaroon talaga ng malaking kabawasan sa tubig ulan dahil nga sa epekto nitong El Nino. Malalakasin din ito ang produksyon naman na sa mga lugar na nakikitang hindi gaanong maapektuhan ng El Nino, particular dito yung produktong palay at mais. Sa supply naman ng tubig sa Metro Manila ay patuloy na inihahanda ng MWSS at ng mga konsesyonaryo yung mga proyekto na sa iba pang mga mapagkukunan ng tubig gaya ng mga mula sa ilog na kapag papataas nila ngayon ng level ng tubig sa dam, yung mga nagdaang bagyo sa bansa at kasama na dito yung epekto ng habagat. Ayon naman sa Department of Energy, kakayanin pa rin nilang supplyan ang pangailangan ng kuryente sa buong bansa kahit na maapektuhan pa ang mga hydropower plant. Nasa 9% ang isinusupply ng mga hydropower plants sa bansa. Sa bahagi naman ng Department of Health ay nagpaalala ito ang ahensya sa publiko sa mga sakit na posibleng lumobo dahil sa posibleng epekto ng El Nino sa ating bansa gaya naman ng chikungunya, dengue at diarrhea. Ayon naman kay NDRRMC Executive Director Ariel Nepomuceno, may nakahanda na mga budget sa mga
pangmadali ang solusyon na sa pagtugon dito sa epekto ng El Nino. Pero kung pag-uusapan yung pagtatayo ng mga pasilidad ay gaya ng mga pag-ipon ng tubig, yung para sa irigasyon yun ay ayon sa NDRRMC, kailangan talaga ito na i-request sa Kongreso o kaya ito isama doon sa taunang budget ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. June? Pagdating sa irrigation ba, Ray, gaano kalaki ang kulang ng bansa sa mga irrigation system sa mga probinsya o sa mga lalawigan na ito, Ray? Milyong hektarya pa dyan, base dun sa latest na report ng National Irrigation Administration. Kung yung regular lamang na budget natin ang pag-uusapan, yung taon-taon na inilalaan sa irigasyon, based dun sa latest computation, na abutin ito ng mga 30 years. Kaya kung kailangan talaga na mapataas yung pondo natin pagdating sa infrastruktura, ang isang paraan o solusyon na nakikita ngayon ng pamahalaan dyan ay pagsamahin yung proyekto ng DPWH sa flood control project, na ito naman ay gagawin din na mga impounding area na ikukonekta doon sa mga irigasyon. Yan yung isang paraan na nakikita ngayon ng gobyerno, Jude. Pero yung mga impounding na yung mga water impounding ba tawag doon, Ray? Katulad ng gustong mangyari dyan sa may Candaba at Bulacan, Ray, medyo matatagalan yata pagka ganun, Ray. Yes, June, kaya kailangan talaga na maikamada nila ng maayos. Actually, hindi pa tapos yung pinaka-national program nitong pagtugon dito sa El Nino dahil meron silang short term at may long term. Ngayon, ang tinutukoy nila, sinasabi kanina ng mga opisyal ng gobyerno na nag-uusap dito, magkakaroon sila ng final draft kapag kumbaga natahi na nila yung programa ng bawat ahensya ng gobyerno, at saka nila masasabi kung gaano talaga kalaki yung budget na dapat naiukol dito, dahil ang concern nga dito, pangunahin, yung pagkain dito sa ating bansa. Ngayong meron pa ring deliberasyon sa budget para sa susunod na taon, nadagdagan ba ang budget ng Department of Agriculture para sa mga bagay na yan na sinasabi mo, Ray? Not specifically para dito sa El Nino, June, kundi para dun sa additional na production na kailangan natin, particularly most probably dun sa rice. Ang latest na report ng DA doon sa budget hearing sa committee, sa House Committee, sinasabi nila na mas mataas tayo ng around 16.5% yung para sa 2024 na budget. Although halos kalahati yung original na proposal nila sa DBM ang nabawas, June. May halos kalahati nung kanilang 400 million kasi yung kanilang original na propose, 400 billion actually. Pero yung kanilang inaprobahan lamang o yung ipinasa sa Kongreso nasa 167.5 billion pesos lamang, June. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Sa unang araw ng pagbubukas ng klase, personal na bumisita si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa ilang liblib na paaralan sa Cebu. Kahinsabay nito ay pinangunahan din ng Vice Presidente ang pag-turnover ng mga classroom sa ilang eskwelahan. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Pasabot natin sa ilang nga ang kabaguhan sa ilahang kinabuhi na din nga sa ilahang paghuman o eskwela. Nagtungo sa Cebu ngayong araw si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte para pangunahan ang muling pagbubukas ng klase ng ilang paaralan na nasa liblib na lugar. Kasama sa mga pinuntahan ng Vice Presidente ang Kaluangan Primary School sa Asturias, Cebu at sa Melesio B. Tito Elementary Schools sa Barangay Ugis, Danau City. Sa kanyang pagbisita, personal na saksiyan ng opisyal ang lubak-lubak na kalsada at pahirap ang biyahe bago makarating sa lugar. Kalinsabay ng kanyang pagbisita doon ay dinaos ang turnover ceremony ng ilang bagong classroom upang ma-accommodate ang mas marami pang mga estudyante na nagpa-enroll sa mga nasabing eskwelahan. Ginabuhat sa Department of Education, ginapaduol sa mga learners nato, sa mga komunidad nato, ang eskwelahan aron ang atuang mga anak, atuang mga apo, musulod yun sila sa eskwelahan o mahimo sila mga edukado na mga citizens sa atuang nasod.
Samantala, nagagamit na ngayon ng mga estudyante mula sa Mauraro High School sa bayan ng Ginobatan, Albay ang mga classroom na ilang buwan rin inukupan ng mga residenteng nagsilikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayona. At dahil pinauwi na sa kanilang mga tahanan ng mga evacuee, sa mismong classroom na nagkaklase ang mga estudyante na dati ay nasa labas lamang noong kasagsagan ng pag-alboroto ng bulkan. Ayon sa prinsipal ng paaralan, talagang ipinakiusap nito sa mayor ng Ginobatan na bakantehin na mga classroom upang magamit ito ng mga estudyante. Need na ng mga estudyante namin na pumasok na sa talaga sila. Kasi nung nagpunta sila rito, June 9, nung nagsidatingan sila, outright, nag-suspend na kami ng classes, nag-modular, and hindi pa kami nung nakakatapos ng periodical test. And after the periodical test, mayroon pang regional assessment test, mayroon pang national achievement test. Talaga nag-suffer kami, nag-exam yung mga bata by year level. Diyan lang sa mga pasilyo ng school, naglalagay kami ng tables and chairs, yung iba nga nandyan sa covered court, kaya nag-suffer na talaga yung mga estudyante namin. Sa datos ng DepEd Albay, sa ngayon ay mayroon pang 16 na mga paaralan sa probinsya ang ginagamit pa rin bilang evacuation centers ng mga residenteng nagsilikas dahil sa Bulkang Mayona. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming digan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lubog ngayon sa baha ang ilang mga paaralan sa Hagunoy, Bulacan, bunsod ng nararanasang high tide. Dahil dito nakalusong sa baha ang mga estudyante habang nagkaklase. Samantala sa temporary learning spaces muna nagklase ang ilang mga estudyante sa probinsya ng Abra matapos na masira ang ilang paaralan doon noong kasagsagan ng Bagyong Egay. Ito ang balita ni Nestor Torres. Baka po ma-leptospirosis pa po yung anak ko. Pagka po na baka po mamaya, hindi ko po alam, may sugat, nakababad po sa tubig, magkasakit pa po ma-leptospirosis pa. Baka po ma-hospital. Di bali po mahal yung bota, basta po lang po siya. Safety lang po yung kanyang paa na hindi nababad sa tubig. Imbis na sapatos sa pang-eskwela, nakasuot ng bota ang ilang mga estudyante mula sa San Agustin Elementary School sa Guni, Bulacan dahil lubog sa baha ang eskwelahan. Nakararanas ng high tide sa lugar kaya't pinasok ng tubig ang ilang mga classroom. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng eskwelahan ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Ngunit hindi maiwasan na may ilang estudyante pa rin ang hindi nakapasok dahil sa baha. Ilan lang po yung pumasok na nakabota, baka wala pang 10. Kaya yung ibang mga estudyante, mga nakatsinelas lang, na babad yung kanilang mga paa. Kaya sinasabi ko, itaas na lang yung inyong mga paa para hindi magkaalipunga. Halos ganito rin ang sitwasyon sa Mercado Elementary School kung saan hanggang tuhod ang taas ng tubig baha. 19 na classroom sa naturang paaralan ang pinasok ng tubig. Imbis na magklase, isinailalim na lamang muna sa orientation ang mga estudyante at agad ring pinauwi. Ayon sa pamunuan ng paaralan, kung hindi pa rin huhupa ang baha, ay mapipilitan na muna sila na i-shift sa modular classes ang kanilang mga estudyante. Samantala, maraming mga mag-aaral sa Cordillera Administrative Region ang nagkaklase muna sa mga temporary learning spaces. Ito'y dahil hindi pa rin naayos ang mga classroom na nasira ng nagdaang Bagyong Egay. Gayun din ang ilang mga paaralan sa lalawigan ng Abra na napinsala ng tumama ang magnitude 7 na lindol noong nakaraang taon. Sa datos ng DepEd Cordillera, aabot sa 216 na classroom ang naitalang totally damaged habang 770 naman ang may major damage. Mayroon ring mahigit na 800 mga classroom ang may minor damages na kailangang kumpunihin. Sa pagtaya ng DepEdCar, aabot sa 872 million pesos ang kakailanganing pondo upang may paayos ang mga nasirang paaralan sa rehiyon. Yung mga mag-aayos ng temporary learning shelter na yun, another 20,000. So, yun mga challenges natin. So, ang sinabi natin sa SDS, tignan pa natin kung pwede pang, kasi nagbigay po ang central office natin ng additional MOE at baka pwedeng dagdagan yung additional MOE ng mga schools affected by Egay at saka affected ng lindol noon na hindi pa gawa hanggang ngayon. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pinag-aaralan na ngayon ng pulisya sa Bicol Region na ilagay sa election hotspot ang bayan ng Libon sa Albay. Kaugnay ito ng magkasunod na insidente ng pamamaslang sa dalawang tatakbong kapitan sa naturang bayan. Ito ang balita ni Brian Baldarahe live. Brian, ano ba ang mga kondisyon para maikonsidera na election hotspot ang isang lugar? At ano ang magiging pagbabago kung sila ay mailagay sa hotspot? Yes, Monica, kapag ang isang lugar ay nailagay ng PNP sa Red Area of Concern o yung tinatawag na election hotspot, ay dito magdadagdag ng mga kawani ng pulis at mga militar dahil nga mataas ang porsyento o yung banta ng karahasan dito sa mga lugar na ito dahil sa eleksyon. Posibleng ilagay sa election hotspot ang bayan ng Libon sa Albay matapos magkaroon ng mga insidente ng pagpatay sa mga tatakbo sa pagkakapitan sa darating na barangay at SK election. Ayon kay PNP Regional Director Police Brigadier General Westrimundo Obinque, patuloy ang ginagawang assessment ng PNP Region 5 kaugnay sa mataas na banta sa buhay ng mga tatakbong opisyal sa naturang bayan. Ina-assist namin mabuti ang kalagayan ng Libon dahil nakadalawang insidente na siya. So, i-assist ng ating SIPG ng maayos. Pero as of now, sabi ko, titignan muna natin lahat ang mga anggulo upang sa ganun ma-declare natin na ito nga ay isang hotspot. Monica, basic kasi sa mga ulat ng mga nagdaang eleksyon, lumalabas na ang bayan ng Libon sa Albay ay may mga history na ng patayan kapag sumasapit ang halalan. Libon is Libon. Pag sinabi mong Libon kasi, andyan ang namumuna na may mga agam-agam ang mga tao about sa mga patayan. Pero ganun pa man, titipan namin lahat ang anggulo upang sa ganun hindi lang malimit ang ating atensyon sa in relation sa lalapit na halalan ng mga barangay captain. Monica, kaugnay nito, bumuo na ng Special Investigation Task Group o SITG Repato ang PNP Albay para sa mabilisang ikadarakip ng mga pumaslang kay incumbent Barangay Chairman Alex Repato ng San Jose, Libon, Albay. Kahapon pinagbabaril ang naturang kapitan sa kanyang sariling tahanan pagkatapos mismo ng paghahain nito ng Certificate of Candidacy para sa darating na barangay at sangguniang kabataan election. Sa ngayon, wala pang lead ang PNP Region 5 kung sino ang nasa likod ng pamamaslang. Samantala, noong nakaraang linggo, isang barangay kagawad din na nagpaplano sanang tumakbo bilang kapitan ang napatay sa nasabing bayan. Sa ngayon, Monica, nagdagdag na ng mga checkpoints ang PNP sa iba't ibang lugar sa bayan ng Libon habang patuloy ang isinasagawang hot pursuit operation sa mga suspect. Dinagdagan na din ng PNP ang police visibility sa lugar kung saan naghahain ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbong kandidato sa nasabing bayan. Monica, pakiusap din ng PNP sa mga kakandidato ngayong barangay at sangguniang kabataan election ay kung may alam sila na banta sa kanilang buhay ay agad itong pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis para ipagbigay alam agad ito. Monica. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live na nag-uulat mula sa Daet, Camarines Norte. Tutol ang grupo ng mga siklista sa panukala na gawing magka-share ang mga nagbibisikleta at motorcycle riders sa bike lane. Ayon sa ilang bicycle groups, masyadong delikado kung sa parehong lane daraan ang mga siklista at motorsiklo dahil maaari itong pagmulan ng aksidente. Ito ang balita ni JP Nunez. Would oppose yung shared lane for motorcycles and bicycles. Tinipon kanina ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang iba't ibang grupo ng mga nagbibisikleta at mga motorcycle rider upang hingan ng rekomendasyon sa pulisiyang ipinatutupad sa bike lane. Layo nitong malaman kung dapat bang lawakan pa ang bike lane o gawin itong shared lane kung saan maging ang mga motorsiklo ay papayagang dumaan sa exclusive lane ng mga nagbibisikleta. Batay sa presentasyon ng MMDA, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, dumarami na ang mga motorsiklong dumadaan sa bike lane dahil sa dami ng mga sasakyan. Ayon sa mga bicycle group, hindi sila pabor na gawing shared lane ang bike lane dahil makokompromiso
ang seguridad ng mga siklista. Masyado nilang delikado kung pagsasamahin ang bike at motorsiklo sa isang lane dahil sa magkaiba ang bilis nito. Kailangan may physical separation between motorcycles and bicycles and motor vehicles and bicycles for their respective safety. Walang nag-agree. That's why we have to study it. Kung ano yung mga options. Kasi yun ang pinaka-importante siguro na pagdesisyonan kung pwedeng pagsamahin. Kung talagang hindi pwede, ano pa ang next step namin ay kung hindi pwedeng pagsamahin, ano ang pwede nating gawin na paraan. Imbis na gawing shared lane, iminumungkahi ng mga bicycle groups sa MMDA na gawing protected ang bike lane at mas higpitan pa ang pagbabawal sa ibang uri ng sasakyan na dumaan dito. So our call is to retain the protected bike lanes. In fact, not just retain it but further improve it. Allocate a dedicated specific lane for motorcycles as we are the solution. Samantala ang Motorcycle Philippines Federation naman nakikiisa sa mga siklista na hindi rin dapat pumasok sa bike lane ang mga rider. Sa pananaw ng grupo, kulang sa disiplina ang mga rider kaya dapat ding paigtingin ang pagtuturo sa mga ito ng disiplina sa batas trapiko. Talagang sa buong mundo ako nakita pinagsama ang motor at bisikleta. Agree ako dyan, hindi pwedeng pagsamahin. Part ng road safety, hindi kami pwedeng kasama ng bicycle. Ayon sa MMDA, muli silang magpapatawag ng konsultasyon sa mga stakeholder para sa mas malalim na pagtalakay sa bicycle lane. Isaan nila sa pinag-aaralan ngayon ay kung kakayanin ang elevated bike lane. Bagaman nasimulan na ang paninita sa mga rider na pumapasok sa bike lane, ayon sa MMDA, wala pa silang tiyak na petsa sa ngayon kung kailan magsisimula sa pag-i-issue ng violation ticket sa mga motoristang lumalabag dito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdiwang ng kanyang huling kaarawan ng 26-year-old na panda bear na si Tian Tian sa Smithsonian Zoo sa Washington, D.C., US. Ito ay dahil babalik na siya sa China sa December 7 kasama ang 25-year-old panda na si Mel at ang kanilang anak, ang 3-year-old na si Xiao Shiji. Nakakuha si Tian Tian ng isang espesyal na fruitsicle, isang cake na gawa sa mga fruit and vegetables para sa kanyang birthday. Pabalik na sana ang 3 pandas noong 2020 sa China, subalit pinayagan pa ang mga ito na pahabain pa nila ang 3 taong pamamalagi sa zoo. Si Tian Tian ay bahagi ng panda diplomacy ng China kung saan pinapayagan ng mga panda na mamalagi sa isang bansa ng 10 taon. Unang dinala si Tian Tian sa US noong early 2000s hanggang sa na-extend ang kanyang stay sa zoo. Dagdag kaalaman po, alam nyo ba na birthday ngayon ni King of Pop, Michael Jackson? Alam nyo po, narito ang ilan sa mga interesting facts about sa King of Pop. Alam ba ninyo na patented ang anti-gravity illusion shoes ni Michael Jackson? Kung naalala nyo po ang dance move na ito, yung hindi po sila nahulog sa floor, patented ang sapatos na may hook na ginamit dyan para ipakita po ang anti-gravity illusion. Yung moonwalk, alam nyo siguro, no? Alam ba ninyo na hindi si Michael Jackson ang inventor ng dance move na yan? Noon pa man, meron na pong gumagamit ng moonwalk, pero si Michael Jackson po ang nagpasikat. Alam nyo rin ba na ang music video na Scream, kung saan nag-duet si Michael Jackson at kapatid nitong si Janet Jackson, ang itinuturing na most expensive music video na umabot po ng $13 million in the making. Alam nyo rin ba na kaya maputi ang balat ni King of Pop ay dahil meron po siyang skin condition na tinatawag na vitiligo o yung loss of pigmentation.
Hanggang ngayon po, kinikilala pa rin ang naging ambag ni Michael Jackson sa music industry, bagamat siya ay pinagpahinga na noon pang 2009. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yan, usisaran pa rin tayo, Monica kagad. Hinggil doon sa direktiba ng Pangulo. Sabi po ni Bailey Oslem, kasuhan din ng hoarding yan at wag lang i-confiscate ang rice. Sabi naman ni Manuel Tolbe Cipriano, usiserong Pinoy, tama lang na i-confiscate yung bigas na naimbak ng illegal at i-donate sa DSWD. Ito naman natin mga shoutout ngayon. Katulad po ni Jose Palmares, si Victoria Carag at si Richard Bukog. Bukog, ayan. Monica, i-shoutout ko rin yung mga barkada ni Nestor Torres. Yung mga nag-cover dyan sa may Hagunoy, yung mga binahang paaralan dahil sa high tide. Ano? Si Jason Habaan, si Christian Caledenya, si Jose Malasarte, at yung mga kasama nila sa Bangkal, Malolos. Yan. Ayan, maraming salamat sa... Asan ba sila? Wala na? Umalis na? Umalis na. Umalis na. Maraming salamat sa pagsama sa atin today. And syempre, happy viewing din po kay at Akisha Zen, at Irene Cueto, at Roy Lapena. Yan. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga kawikaan 6:12 hanggang 14 na nagsasabi, taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pagdaraya ay nasa kanyang puso, siya'y laging kumakatha ng kasamaan, siya'y naghahasik ng pagtatalo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.